tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin kaisa ng simbahan, si Santo Tomas de Aquino, pare at pantas ng simbahan, upang tayo maging marapat sa misa, kaalinsabay ng ating mga pananalangin, mga personal na intensyon. Halina't humingi muna tayo ng tawad para sa mga naging kasalanan, pagkukulang natin. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa sa lahat ng mga anghel at mga banal, at at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga namumuno sa atin. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin mga OFW, ang mga nagpapakabuting alagad ng batas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Pagkaloob mo ang mga itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, ay wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa rin pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo,
Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya hindi magbabago, di tulad ang nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan niyo ito. May isang magsasaka na lumbas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga yon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang ganong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaniwalag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa.
Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Kundi gayon. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano niyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Itong ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating sa Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap ng may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan at pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dinidinig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibikin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tig 30, may tig 60, at may tig 100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal, upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang talinghaga ng mga hasik. The parable of the sower, with God as being symbolized by the sower, yung kaniyang salita, sinisimbolo ng mga bining inihasik, at tayo, sinisimbolo ng iba't ibang klase ng lupa. Nandyan lang lupa sa daan, yung matigas, yung ayaw tumanggap ng salita ng Diyos, ayaw pakabuti, ayaw magbago, ayaw sumampalataya. Nandyan din naman yung lupa na mabato, o yung tumatanggap ka ng salita ng Diyos pero hindi ganap. Kaya kumbaga sa binhi, hindi ito gaano nagkakaugat. Huwag magkakaroon ng problema, huwag makakarinig ng sermon o salita ng Diyos na ayaw nila, hindi na magsisimba, hindi na magdarasal. Mawawalan ng pananampalataya o mababawasan ng pagtitiwala. Nandyan din yung lupa na madawag, nagdarasal, nagsisimba, pero hindi ginagawang prioridad ang Diyos sa buhay nila, kundi yung mga pansarili at makamundo pa rin, mga pinahalagahan nila, buhay nila, kalusugan nila, karir, negosyo, trabaho, reputasyon, at syempre, ang kanilang pamilya. Nandyan din naman ang matabang lupa na sumisimbolo sa mga taong buong puso talagang tinatanggap ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, na kahit pa nasasaktan sila kung minsan, na kahit pa hindi nila ito naintindihan, tinatanggap nila, sinasabuhay at sinusunod nila. Kaya naman ito'y kitang-kita sa kanila, sa kanilang pananampalataya, sa gitna ng mga problema, at sa kanilang mabuting pakikipagkapwa-tao, sino man ang makasalamuha nila. Now, natatandaan ko minsan ng isermon ko ito, nasabi ko rin, na po pwede nating tingnan ng ating sarili bilang kombinasyon ng iba't ibang klase ng lupa na ito. Na po pwedeng at one point tayo yung matigas na lupa, at one point tayo yung mabato at madawag na lupa, and at one point hanggang sa tayo maging matabang lupa na. Hindi ko po kukontrahin yung pagninilay na ito, pero may warning po ako. May warning ako na huwag tayong masanay sa mahabang panahon bilang matigas, madawag at mabotong lupa. Sapagkat wala sa mga lupa na yan ang inaasahan sa atin ng Panginoon, kundi yung tayo lamang ay maging matabang lupa. Iyon yung maliligtas. Iyon yung nagkakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. At yun talaga ang tumatatag sa pananampalataya nila. Makatutulong po sa puntong ito yung ebanghelyo natin noong nakaraang linggo na naglalaman ng pagtawag ni Kristo sa kanyang mga unang disipulo. Sapagkat nang tawagin niya sila, kaagad-agad, iniwan nila ang lahat para sa kanila. So, nang si Kristo ay maghasik ng salita niya sa kanila para tawagin sila, hindi sila nagpatupik-tupik. Not necessarily naging mabuting tao agad sila, pero hindi nila tinigisan ng puso nila. Inalis na nila yung mga damo at dawag sa buhay nila na po pwedeng na po pwedeng makapagpalabo ng pagtawag ng Diyos sa kanila. Kagad-agad yun. Sumunod sila. Kagad-agad,
At that very moment in their lives, naging matabang lupa agad sila. Ganon din sana sapagkat ilan sa atin dito ngayon ang matagal lang matigas. Tigas ang puso. Ayaw magpatawad. Ilang beses mo nang narinig ang salita ng Diyos na nagsasabi sa iyo magpatawad ka. Hanggang ngayon, chismosa pa rin. Hanggang ngayon, may bisyo pa rin. Hanggang ngayon, engaging pa rin sa bawal na relasyon. Hanggang ngayon, mainitin pa rin ang ulo. Hanggang ngayon, depressed pa rin. Ilan sa atin ang tama't nagdarasal na nagsisimba, tumatanggap nga ng salita ng Diyos. May kalambutan din ang puso kumbaga para sa salita ng Diyos. Pero makaranas lang ng problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Hindi lang magustuhan ang sermon, hindi lang magustuhan ang simbahan, hindi lang magustuhan ang paninindigan ng simbahan. Basta. Kasi nga, hindi gaano nag-ugat ang salita ng Diyos sa buhay nila. At ilan sa atin ang tamang sumasampalataya sa Diyos pero hindi ganap, hindi solid, hindi buong puso na nakasurrender ng ating buhay sa Kanya. Sapagkat aminin man natin o sa hindi, sarili pa rin natin, interest pa rin natin, pamilya pa rin natin, ang prioridad natin kesa sa Panginoon natin. Hindi po tayo dapat manatili lagi ng ganito. Sapagkat hindi lamang sa baka makasanayan natin ito, baka isipin natin okay na tayo. Kailangan po nating magbago. Kailangan po nating tulungan ng Panginoon na baguhin tayo. Sapagkat hindi niya tayo babaguhin kahit kayang-kaya niya. Kung ito ay ayaw pa rin natin talaga, kailangan nating isuko ang ating kalayaan sa Kanya. Panginoon, baguhin mo ako. Panginoon, ayaw ko na ng buhay ko na malayo sa'yo. Tataligdan ko na ito. Ganun. Huwag po tayong masyadong dumipende sa kaisipan na ang buhay Kristiyano ay proseso ng pagbabago. Nandito na tayo, pero wag naman nating masyadong patagalin yung proseso. Sapagkat, sabi nga po sa Salmo nananatili lagi ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Sa araw-araw tinatawag niya tayo para maging mabuti, mas lalong maging mabuti. At syempre, magbago mula sa ating mga pagkakasala. Huwag po tayong umaasa lagi dun sa ang buhay na Kristiyano ay proseso ng pagbabago. Lalong-lalo na kung wala naman tayong ginagawang drastic o konkretong hakbang para magbago. Tandaan po natin na pare-pareho lamang po yung binhi o yung grasyang ibinibigay ng Diyos sa tao. Walang binhi dito na mas special kaysa iba. Walang binhi dito na mas madaling mamunga kaysa iba. Walang grasya na mas maraming ibinibigay sa isa kaysa iba. No, pare-pareho lang. Sa uri ng lupa at sa estado ng puso natin ng tao, nagkakatalo talaga. Wala sa Diyos at wala sa Kanyang grasya ang problema. Nasa sa partisipasyon natin. Nandoon ang problema. Kahit nga po, mga pangit na klase ng lupa. Kahit nga, hindi tayo karapat-dapat, patuloy niya tayong binibigyan ng biyaya. O minsan parang nagmumukha na siyang tanga. Katulad po dito, sinong mga ahasik ang mag-ahasik ng binhi sa lupa na hindi mataba? Sige nga. Pero sabi nga natin, nakatatanga ang pag-ibig. Sabihin na natin, pinipili ng Diyos ang maging tanga. Dahil tayo iniibig niya kasi nga gusto niyang tayo maligtas na. Kaya everyday umaasa sa ang Panginoon na sa binibigay niyang grasya sa atin, tayo susuko na ng 100% o higit pa sa Kanya. And therefore, sa huli, wala talaga tayong ibang sisihin, kundi ang ating sarili pagdating ng pag-aani. Which by the way, ay darating anytime Sa oras pa nga daw na hindi natin naasahan. Hindi sinasabi na hihintayin ng Panginoon na mula sa pagiging matigas, mabato o madawag na lupa ay tayo maging matabang lupa. Hindi sinasabi hintayin tayo ng Panginoon habang panahon na. May panahon ng pag-aani. Kaya nga sinasabi sa atin ng Salmo 98 verse 5, kung di ako nagkakamali, if today you hear the voice of the Lord, harden at your hearts. Kung ngayon, at totoo naman ngayon, marinig mong tinatawag ka ng Panginoon para maging banal, para magpakabuti. Huwag nang patigasin ang puso mo. Kasi hindi habang panahon maririnig natin ito. Ito sanang hilingin natin biyaya sa banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa
ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikitan, ang samo ko. Panginoon, tulungan mo pong mapuspos ng pagpapala, pagmamahal, kapangyarihan, biyaya mo ang puso ko na matagal lang nagiging matigas, na matagal lang matawag o mabato. Magmula ngayon, gagawin ko ang nararapat upang maging matabang lupa para sa pagkapala, grasya, and inspiration mo. Pagod na rin ako na ang sinusunod ko ay ang kalooban ko. Pagod na rin akong nabubuhay ng salawahan, ng sinasabi kong mahal kita pero iba pa rin ang aking mas pinahalagahan. Dahilan para makagawa ako ng kasalanan, matakot ako kapag may problema, manghina ang pananampalataya ko, ayaw ko na, gusto ko nang maging matabang lupa. Tulungan mo po ako, gagawin ko na ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inasal, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maghihirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amin. Pag-aalay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, pinigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa kisag ng alak at tinapay. Basbasan mo
kasama ang aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugot-lugot sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong Santo Tomas ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kaniyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanim na maasahan na tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Santo Tomas, lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak.
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento.
Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang bagong buhay, itataas karangalan dangal. Sa paglalakbay, ito'y aking tangan laban sa kasamaan. Kasama ni Kristo, ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y nialay sa kanyang mga kamay. Yaring aking Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Santo Tomas, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Berhin ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Alapirin ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Thank you. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Yun po ang lagi ko, personal, lagi naming dasal din dito para sa inyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how
pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at last.